magandang umaga, Manong Ted at DJ at sa ating mga nakikinig. Opo. Opo. Yes po. Doktor, nakapanayan po namin si Dr. Domingo po ng DOH at ang Domingo. sinasabi niya, sila daw po ay nasa consultation stage para nga sa pagbubuo po ng IRR ng MAIFIF. Okay, so una pong katanungan, kayo ho ba'y nakonsulta na po ng DOH tungkol dito? So, in-inform kami na magkakaroon ng IRR ng pagbago, ano? Pero hindi kami pinasama kung meron man ng technical working group, hindi pa kami kasama doon. Okay. So, hindi pa ho kayo kasama. Ano ba daw ang sabi sa inyo? Isasama ho ba kayo? Hindi ko alam kasi usually pag ganong may technical working group, nino-notify kami at pinapupunta kami doon para malaman siguro kung ano yung kanilang magiging part namin at saka sa kanila at kung anong sasabihin namin. Opo. Okay. Sige. Sa ito pong kaninyo, bago pong guidelines o IRR din sa MAIFIF na ito, based din ngayon sa provision po ng GAA tungkol sa mga anti-EPAL provision, etc. Apo, sa luma pong MAIFIF guidelines, meron ho ba kayong concern doon? Sa luma kasi, yun nga, meron tinatawag tayong endorsement, ano? Endorsement to usually ng mga politicians, ano? Even alam mo, merong ibang galing sa barangay captain up to the senador. Meron niya mga endorsement na para lang halimbawa sabihin lang pupunta doon yung pasyente hingi endorsement. Pero yun po, dadalhin lang nila sa Department of Health. Yun sa tingin namin hindi na kailangan yung endorsement na yun. Okay. Doon ba sa una po na mga endorsement na ito, meron hong talagang guarantee letter? Meaning, meron pong iba may halaga ng maaaring kunin doon po sa MAIFIF na provision sa budget. Tama po, meron po. Halimbawa, ang isang opisina nagbigay ng 10,000 o 5,000, gano'n. Yun naman po pwedeng i-apply nila sa laboratories, pwede sa gamot, even sa dugo, ganyan. And then, kahit nga po professional fees, 50% of the professional fees ng doctor, pwede niya i-cover. Okay, opo. Meron ho bang nagkautang ho ba ang gobyerno, ang DOH, dito po sa mga guarantee letters na ito sa inyong mga miyembro, Doktor? Meron pa po. Actually, hindi ko sasabihin na wala. Pero tuwing sinasabihan namin sila, ginagawan daw nila ng paraan para mabayaran kami lahat doon sa kautangan na ito, pagkakautang na ito ng MAIFIF. Dito sa aming, meron pa rin po. Meron pa rin silang kakulangan doon sa mga aming sinisingil sa kanila regarding the MAIFIF. Opo. Pwede ho ba namin malaman, Doktor, kung mga magkano po kaya ito? Wala po kaming yan right now, pero million po yan. Hindi lang yan 100,000 or what, pero medyo million po. Sa ibang hospital po, ang alam po yung isang hospital may parang 5 to 10 million, ganyan. Dito lang po yun sa lugar namin din sa Batangas. Okay. Diyan po sa Batangas, meron hong mga collectibles pa ang ilang ospital na miyembro po ninyo? Yes po. Pero yun nga, nakipag-ugnayan naman po sa amin, yung taga-region. Regional office po ng DOH. Tama po. Opo. Okay. Region 4. Opo. Sige. So paano po yung mga GL na ang utang sa doktor? Kasama po yun doon. Kasi usually po yan, halimbawa ang pasyente na admit, at kulang yung kanyang pagbabayad sa PhilHealth. Halimbawa, nabawasan na lahat, kumuha na siya ng galing sa DSWD, galing kay Mayor, galing kung saan-saan, at may kakulangan pa rin. Halimbawa, may kulang na 10,000, pwede po siyang humingi doon sa care of MAIFIF, dadaan lang siya sa social worker, ganyan, and then, pag meron pong guarantee letter, yun po, hindi na po niya kailangan maggawa ng promissory note kasi meron na siyang guarantee letter. Okay, sige po. Sir, dito po sa bago na MAIFIF na ito, kung kayo po ang tatanungin, paano po ito dapat na ipatupad at gamitin na pondo?
siguro po alisin na natin yung part na dadaan pa sa mga politiko, ano. Kung talagang pwede lang isubmit na lang sa Department of Health na magbigay na sila, mag-release na sila. Galing lang po yung halimbawa yung mga yung mga resibo or na galing sa mga hospital, and then ipipresent nila, then they issue na yung guarantee letter. Yung pong iba naming mga kasamahan, bakit daw sa Department of Health? Kasi nga parang naging arbitrary, parang walang pamantayan sa pagbabayad, kahit magkano pwedeng i-release. Kaya sinasabi ng aming ibang kasama, idaan nyo na lang sa PhilHealth yan, kasi ang PhilHealth medyo mas, may mga pamantayan, may rules, may regulations, para dumaan po at para matingnan nila kung tama ba itong mga sinisingil na ito. Okay, sige. So, yan pong sinasabi ng iyong mga miyembro, mas maganda idaan sa PhilHealth. So, let's differentiate, doktor, no? Ang MAIFI po ay nangangahulugan ng medical assistance for indigent and financially incapacitated persons, no? Okay. Tama po. So, medical assistance. And then, ito pong sinasabi nyo, PhilHealth, is Philippine Health Insurance Corporation. Opo, So, magkaiba yun kasi yung assistance at insurance. Kapag assistance po, ang sabi po ng ilang mga doktor, assistance subject to discretion. Tama? Discretion kung magkano matatanggap nino at kung di ba? Ganun po. Sa inyong palagay, mas maganda kung gawing insurance. Para lang po ang sinasabi ng iba, hindi naman lahat. Sinasabi nila ba, kasi parang may pamantayan. Magkano ba ibibigay dito dahil sa ang sakit ganito. Yung sa isa, halimbawa, sasabihin lang, sige, bigyan natin 10,000 yan. Bigyan natin ng 50,000 yan. Kalahati ng professional fees. Bigyan natin ng ganito para sa dugo. Sa ganun po ang parang very arbitrary po. Yun ang sinasabi po na. Diba? Ayun. Yung nga. Kumbaga hindi, unlike sa PhilHealth, may specific na mga uri ng sakit. Tama? Opo. At saka may guidelines sila. Magkano ba ito? Ganyan. Okay. Sige. May tanong ka, Cha? Yes po. Doctor, si Chacha po ito, Doc Jose. Opo. Sir, Opo, dito DJ. po sa sinasabi ng DOH, palalawakin daw po yung MAIFI para daw saklaw na yung ambulatory care dialysis, dental at eye services, pati FDA-approved medicines. Tanong ko lang po, on the ground, talaga bang handa ang private hospitals natin para sa ganito kalawak na coverage ng MAIFI? Well, actually sa amin naman po, usually, di ba po, iyan ay para sa indigent and financially incapacitated. Yes Marami po. po talagang pasyente na ganyan, And yung pong existence ng MAIFI pwede dumaan to sa DOH or PhilHealth. Ang importante lang po sa amin, yung services na naipamigay namin, na-render namin sa aming pasyente, ay maibalik sa amin sa private hospital. Kasi instead na ang mga pasyente po ay gagawa ng promissory note on their own, tapos wala pong katiyakan kung talaga mababayaran ito, ay mas magaling sa amin on our part na may guarantee letter because of the MAIFI. So, sa madaling salita, posible naman po na talagang ganito kalawak ang serbisyo. Kaya po ito ng ating mga pribadong ospital. Ay, opo. Kasi yun nga po, may PhilHealth naman po, deduct yan. And yung benefits nila, yung matitira lang po, kung kulang talaga, yung excess na bill, yun, pwede lang i-apply yan sa MAIFI. Oo. Pati daw po yung 100% coverage ng mga doctors natin on their professional fees. Ano pong take sana nyo po dito? 100%, pero presently po, 50% lang kinocover nila. Oo. Pero madali rin po ito na maisapatupad kung sakali man po in February, kasama po ito sa mga babaguhin sa guidelines? Mas maganda po sana, ganun, para itong ating mga doktor. Minsan kasi po, yung mga doktor, parang sabi nila, bakit nabigay na namin service, hindi pa namin makuha. But anyway, ganun talaga po Pag kaysa sa naman, talagang wala maibayad ang pasyente, di po ba? Oo. Pipigain nyo somebody na wala naman talagang mapipiga, di ba?
mas mabuti na yon. Opo. Sino po ba mas mabilis magbayad, ang PhilHealth or ang MyFip? At dati po talaga, mas mabilis yung maitip. Pero ngayon parang nagkakaroon ng problema sila sa pag-release ng pondo. Bakit daw po? Pero Ano yung daw? PhilHealth ngayon, mabilis na. Oh. Lagi po nila sinasabi ay andun na dapat supposedly ang hinihintay pa nila yung funding na ibaba sa kanila. Ano Hindi daw po ang... natin alam na yon. Sir, ano daw naging problema, Doc? Kung dati mabilis naman magbayad ng MyFip, bakit ngayon bumagal? Asan daw ang problema? Ay siguro po yung pag-release ng funding. But then pag tinatanong po namin yung mga nandun sa mataas na position, sabi nila, binababa na po nila yung pondo. Iyon po ang hindi namin maintindihan. Kasi siyempre may... Pero kung anong tawag yan, tinatawag natin yung bureaucracy lagi sa gobyerno. Sige po. So, so far ho naman ngayon, magkano na po ang ang utang ng PhilHealth sa inyong mga miyembro? Meron ho ba kayong figure? Doon po sa sa current halos maliit lang po 'yan. Ibig sabihin, mabilis po ang pagbabayad nila so far, Okay. Pero yung pong pagkakautang nila nung panahon po ng COVID, malaki pa po 'yan, billion pa po 'yan, mga 8 billion plus pa po 'yan. Oo. Ito ho yung may mga question pa sa mga documentation, Yes. etc. na hindi pa ma-resolve. Tama po. Okay, sige Opo. po. Sige. So, kung sakasakali po, kami makikibalita sa inyo kung kayo po ay nakonsulta dito po sa bagong guidelines na ito, ng Opo. MyFip. Salamat po, Doktor. Hopefully po. Sige po. And then, magandang umaga din po. Thank you. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!